Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Maraming pumipera gamit ang pangalan ko. BP Sara may patutsada sa mga kongresistang kumpiyansa sa impeachment. Nagbigay ng matinding pahayag si BP Sara kaugnay sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanya matapos niyang questionin ang umano'y motibo ng ilang kongresista na naniniwalang sapat ang kanilang bilang upang maituloy ang impeachment complaint sa Kamara. Sa isang panayam, sinabi ni BP Sara, sana maambunan ang mga constituents nila ng pera sa kanilang bulsa o maleta. Hindi man direktang nagpangalan ang Vice Presidente, ang naturang pahayag ay agad na iniugnay ng ilan sa umiinit na usapin ng impeachment at sa mga aligasyon ng korupsyon at pamumulitika. Nauna nang inaprubahan ng House Committee on Justice ang committee report at articles of impeachment laban kay BP Sara matapos ang unanimous vote ng mga membro nito. Upang maiakyat sa Senado ang impeachment complaint, kinakailangan ng 1/3 vote sa plenaryo ng House of Representatives. Kapag nangyari ito, ang Senado ang tatayong impeachment court para litisin ang kaso laban sa Vice Presidente. Maraming namemera gamit ang pangalan ko. Kumanda kayo. Patutsada lang yan. Kailang, anong kasabihan natin? Lintik lang. Walang Kasi ang kalakaran na is pondo. Si Congressman Erese mismo ang nagsabi, mabibigyan ba ng pondo ang mga pumirma sa impeachment complaint? Malalaman natin. Sabi niya. Yung hindi pumirma sa impeachment, hindi ba makakatanggap ng pondo? Kasi yun na yung bali-balita. Kaya yun din ang patutsada ni BP Sara na maraming namimera gamit ang pangalan ko. Sabihin, perma ka sa impeachment, may pundo ka. Ano sabi niya? Sana maambunan din ng mga constituents nyo. Meron din siguro. Kaya lang, I don't know kung gaano kadami. Kasi ito ang problema sa atin sa bansa natin. Bago ka manalo sa isang elected post, local man or national, kailangan mong gumastos ng limpak-limpak na salapi na hindi mo kayang mabawi sa pamamagitan lang ng sweldo. Magkano ang sweldo ng kongresista, no? Sabihin na lang natin 300,000 naman. So sa isang taon, 3.6 million lang yan. In 3 years, sa mga 11 or 12, sabihin mo na lang 12 million. Magkano ang ginastos ng isang kongresista para manalo? Grabe. Dito sa aming lugar, I tell you, bumubuhos ang pera. Nung midterm election, yung ayuda, grabe. Yun na yung legalized form of vote buying. So ito na naman, impeachment. Bumubuhos ang pera. Sabi ni Senator Rami, may video siyang napakinggan ko na sobrang init ngayon dahil summer. Kaya lang, sa politika sobrang init din.
Dahil nga yung pagbibigay daw ng pera ng pondo na kaya tama si Senator Amy. Yung sabi niya nung inapprove ang budget, maraming pork. Tinawag lang na giniling na pork, soft pork. Oh. So, inilagay lahat sa FLR for later release. Pag hindi ka sumang-ayon sa kagustuhan ng leadership, sorry, hindi marirelease kasi nga FLR. Nangyari daw yan noong last year. Yung mga napangakuan, up to now daw, marami pa rin hindi nakakatanggap. Kaya nga, yung mga proyekto ngayon ng DPWH, halos hindi pa nagsisimula. So, paano yan? Kaya yung ekonomiya natin, grabing bagsak. Ang economic growth lang natin for this quarter, first quarter ng 2026 is only 3.6%. So, pag nagpatuloy yan, ang projection ng Fitch ratings, yung international credit rating agency, for this year, 2026, nasa 3% lang ang economic growth ng Pilipinas, isa na sa pinakamababa sa Southeast Asia. Nang dahil sa ginagawa ngayon na grabing pamumulitika, inuuna nila ang kanilang political interest na isasantabi ang kapakanan ng taong bayan. Okay? So, sige. Sa mga mag-impeach kay VP Sara, there will always be a day of reckoning, sabi ng Tatay Digong. Si VP Sara naman, galingan ninyo. Sabi niya, tanggalin niyo ako. Pag hindi niyo ako natanggal, humanda kayo dahil hahabulin ko kayo. So, ang mga nagnakaw pera ng taong bayan, sabi niya, hindi ko yan patatawarin. Konting tiis na lang mga ka-DDS. Malapit na. 2028. Maniningil tayo sa mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kulang na tagaan og yero. Tagaan daw siya og ginabang. So gibutang lang niya ang yero, wala niya nasandig tungod kay ang iyang balay kuha naman gyud nagtakinding na. Akso na gyud siya og tumba. So muni ang ilang gipuy-an sa iyang mga anak. So pito sila ani nga nagluon. So muna ni ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang in taon ang atop. So mga lata na gid kaayo ang atop nila. Makita nato nga kuha na gid kaayo ang ilang gipuy-an nga payag. So mga sako lang ang dingding. Muna ni ang palibot sa ilang balay. Makita gid nato ang balay nga luoy na gid kayo ang ilang pagpuyo. So muna ni ang pagpuyo ilang angkol. So ang ilang mga atop po. Mga gabok na gid kayo ang kawayan na ilang atop. So muna ni ang ilang pagpuyo. Mga kaldero nila, ilang dingding nga mga sako. Pila na ni Col ka tuig imong balay? Kuan. Mga kuan ni. 8. 8 ka tuig na. Oo. So pila mo ani nga nagpuyo ining imong balay? Kuan. 7. 7 mo nga kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga anak. So lisod gid kayo ang inyong pagpuyo. So unsa yung panginabuhian karon Col? Kuan.
mag-uuma. So mga mais lang bingala inyong pagkaon. Mais binggala. Kay naa naman mo diri nga lisod ng area ang inyong pagpuyo kay mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo, hinabang kay Gido ko. Atop blessing. Nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige, Col, salamat.